Marami nag-drop out dahil sa pang-araw-araw. 'Di ba? Nung isang araw lang, binatikos ako dyan sa pabaon. Sabi, kita mo, binigay na nga yung tuition, bibigyan pa ng pabaon. Masyado nating pinapadali yung buhay ng mga nahihirapan sa buhay na tinatanggalan na natin sila ng chance para ma-develop nila yung problem solving skills nila at resiliency kasabay ng tulong na binibigay natin. This is Pinoy Extreme. Pag-usapan natin. This is Pinoy Extreme. Andyan na yung 4Ps, kung ano-ano pang ayuda, kung ano-ano pang tulong, free tuition, so on and so forth. So, doon ka na lang magtataka eh. Ano pa yung gusto nila para lang kumilos sila or, parang do something about yung sitwasyon nila sa buhay. Yes, mahirap sila, mahirap ang buhay. Sino bang hindi nahihirapan? Pero, alam mo yun, yung middle class na nag-shoulder, nung middle class packet na nag-shoulder nung mga tulong na binibigay sa mahihirap, yung nahihirapan dahil nga hanggang ngayon hirap na hatakin yung mga nasa laylayan ng lipunan para mas makapag-contribute ng malaki doon sa overall na yaman ng Pilipinas. Yun po kasi yung pangangailangan eh. It's like hindi na tulong yung binibigay ng mga politiko ngayon kasi ginagawa na nilang dependent yung mga tao or yung mahihirap doon sa tulong na binibigay nila kasi nga lahat na yun naka-all in. So, yung mga mahihirap ngayon, hindi na sila nag-e-effort to do something about yung kalagayan nila kasi nga nabubuhay sila eh. Nagsusurvive sila. Nare-rewardan yung pagiging mediocre ng mga mahihirap. And dahil doon, nagstay na lang sila sa ganun. That's what we need to do so students will not drop out. I think students dropping out of their courses, hindi dahil sa wala lang silang pera. Some of them have families issue na kung saan sariling magulang nila mismo ay hindi nagsusumikap or nagtatrabaho para bigyan ng pangangailangan yung binuo nilang pamilya. So, hindi natin pwedeng ibigay ng ibigay yung mga hinihingi nila because again, hindi sila natututo to make it or to provide for their own, which is yun naman talaga dapat ang priority nila. Matutunan nila kung paano kumita or mabuhay gamit yung sarili nilang skill. And by just giving what they need, tinatanggalan natin sila ng chance para matuklasan, alamin, mag-improve doon sa ganong klaseng bagay. So ako, simple lang. Kung yan yung problema, yan yung aksyonan natin. Di ba? Kasi parang ayaw bang bigyan ng tulong yung mga tao? Well, ang hirap kasi sa mga politiko ngayon, they simplify yung sagot sa problema ng mga tao into pera. Although don't get me wrong, pera is very important, but hindi siya yung sagot sa lahat ng problema. And hindi natin sila gustong bigyan ng tulong, pero yung tulong na natatanggap nila ay sobra-sobra na again, hindi na nagiging mabuti para sa kanila yung tulong na yun dahil nga tinatanggalan na natin sila ng obstacle, ng tsansa para matutunan nilang i-improve yung sarili nila doon sa pag-solve ng problema nila. Spoon feeding na yung ginagawa natin. Let me set an example dito sa babaeng ito. Online selling at online class sa umaga, panda girl naman sa hapon. So, kung kayang magkaroon ng part-time job ng isang taong nag-aaral, bakit hindi natin yon i-encourage para at least habang maaga pa lang nakakapag-contribute na sa economy yung mga estudyante and they will have a very good lesson dahil nga mas na-expose sila sa real life workplace and from there
nagkakaroon sila ng experience. So, walang tatalong teacher sa experience. Kaya, imbes na babyhin natin yung mga kababayan nating challenged, mas maganda na suportahan natin sila by encouraging them to actually work doon sa mga pangangailangan nila imbis na ibigay lang natin ang ibigay. This is Pinoy Extreme. Have a good day.